Kaya ho, ngayon po ay atin pong ipagpapatuloy po ang pagtatalakay ng implikasyon ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Knowing that this is not just a doctrine, but this has an implication in our everyday living. Kaya ho, upon having this kind of hope, na kung tawagin po natin the resurrection, a living hope, for all of us. Nais po natin pong patuloy po na talakayin ang katotohanan ito so that we can have that generational impact. We know na ang ginawa ng Panginoon sa krus at ang kanyang pagkabuhay na magmuli, nag-iiwan po sa atin ng mga implikasyon. Isa na nga po dyan, yung tinalakay natin last Sunday, yun pong bagong buhay na kanyang bigay sa ating lahat. Kapag ka po mayroong bagong buhay, alam mo natin po, we may have some adjustment na kailangan lang nating malaman ano po ang taglay-taglay natin with this sinasabi po natin na bagong buhay. Kaya ho, if you have your mga pamukaw po, we encourage you na ito po ay sulatan upang meron po tayong mapag-uusapan pagdating po ng ating mga COD, pagdating ng ating mga midweek. Kaya salamat sa Panginoon because yung pamukaw na yon na inihanda para sa atin, not only dito po, kundi sa ating po mga iba't ibang centers para mababalik-balikan po natin ating mga natutunan. Ang mga alagad po, kasama po ang mga kababaihan na pumunta po doon sa libingan ng Panginoon. Subalit, wala po silang nasumpungan. The tomb was empty. They brought with them, yun pong mga aromatic na mga pabango at yun pong spices bilang paggalang po sa Panginoon. At ganun din naman po para ho ma-preserve yung tama po na amoy doon po sa libingan. Subalit, they found nothing there. Wala po ang Panginoon sapagkat ang Panginoon nabuhay na magmuli. At sa kanyang pagkabuhay na magmuli, we have seen na iba't iba ang reaksyon, iba't iba ang tugon. At nakita ho natin na ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay hindi ho po pwedeng wala po tayong aksyon at walang tugon. Sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapaalala po sa atin na meron po tayong panibagong buhay. Yan po sinasabi sa atin po ng talatang 3 na atin pong binasa. We can find here that dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. New life demands a new way of life. New life demands a new living. Hindi lang po tayo binigyan ng bagong buhay kung hindi tayo inaasahan na magkaroon ng pagbabago ng buhay. New way of living. Kami po ay, kung amin pong kukwentahin, bibilangin ilang beses kaming nalipat ng bahay. At binilang ho namin 8 beses, lalo na nagpapasimula po kami. Hindi ho dahil sa marami kaming bahay, kundi dahil nangungupahan po kami, 8 beses po yun. At alam nyo, maraming pagkakataon na halimbawa uuwi ho kami, akala namin nandun pa kami sa Tugatog, nakalipat na kami sa Valenzuela. And there was a time also na nandun po kami, dati sa Saog, nalipat kami sa Abangan. Pero ang daming beses po, na ako po'y liliko sa Saog, sabi sa akin ng misis ko, ni Jenny, saan pupunta? I thought, doon pa rin ako nakatira. Kasi nasa isipan ko, doon ako nasanay no? Pero alam nyo po, similarly, kapag tayo po ay nilagay ng Panginoon sa bagong kalagayan, sa binibago po na buhay, yung dati pong atin pong kinalalagyan, dapat pong iwanan. Yung pong ating tendency na balik-balikan, yung dati nating buhay, nandiyan pa rin ang tendency, subalit alam natin na hindi na po tayo para doon. Because God has given us a new life and a new way of living. Alam niyo po, nung naranasan ko po na ako'y masira po yung cellphone. Yun po cellphone ko nung pumunta kami ng Coron.
Hindi na ho ma-repair. Pero talagang ako'y sanay na yung aking Samsung, hirap na hirap po talaga ako na lumipat sa panibagong cellphone. At sabi sa akin, mag-ano ka na kasi, mag-Apple ka na kasi. But I love Android. Talagang sabi ko, Android talaga ako. Subalit nung nasubukan ko po na mag-Apple, sabi ko, once you go Mac, you will never go back. Maybe some of you can identify. Ang hirap nga, pero pag naranasan mo, yung implikasyon at yung benepisyo, talagang hindi ka nababalik sa dati. Well, similarly, ang buhay nating nasumpungan sa Panginoon, kapag naranasan natin ito, we will never go back to old life. Ayan, meron lang pong 10. Once we experience new life, we will never go back to old life. Naranasan natin ang Panginoon. Ang kanyang pagkabuhay na magmuli, nagbigay po sa atin ng bagong buhay. At ngayon po sa ating pagtatalakay, isang kapasyahan na hindi na muling babalikan ng dating buhay. Sapagkat new life para po sa atin. It's a new way of living with the following things. 3 bagay po nais ko ibahagi po sa atin ngayon. Na ano po ang new way of living para sa atin na nakaranas po ng bagong pag-asa na galing po sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Are we ready to hear? Are we ready to listen? Now here we go. Sabi po ng talata po, 15 hanggang 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Naunang bagay po, dahil sa bagong buhay, binigyan po tayo ng Panginoon ng number 1, new identity. Can we read this all together? Bagong identity, bagong pagkakakilanlan. Ano yung ating bagong identity? Sabi ng Bible, holy. Be holy for I am holy. Pag napakinggan po natin yung salitang holy, para nakakatakot. Kung ating iniisip is sinless perfection, wala pong ganon. Lahat po tayo nagkakasala. Subalit kung iisipin po natin na ginawa ni Kristo na tayo po ay tinuring niya na mga binanal, inaring ganap. We are justified by faith. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 1, nung tayo po ay nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon, we have been justified. Pag sinabing justified, inaring banal, inaring ganap. Hindi dahil sa walang kasalanan, kundi pag tiningnan tayo ng Panginoon, hindi niya tinitingnan ang ating dating buhay. Ang tinitingnan niya yung bagong buhay na binigay niya sa iyo. Hindi tayo nakafocus sa dating buhay, kundi ngayon ang ating lakbayin ay ang bagong buhay na binigay ng Panginoon. We have been justified. Hindi ho ito sa ating sariling pagsisikap at sa ating paraan ng pamumuhay. We are not working for holiness, but we are working from holiness. Magkaiba. Sapagkat if you are working for holiness, talagang hirap na hirap ka, sinisikap mo. But if you're working from holiness, ang motivation natin, tayo po ay binigyan ng Diyos ng panibagong buhay, kaya lalakaran natin ang bagong buhay na binigay ng Panginoon. Our motivation is our new identity. Hindi po ito something na pinaghihirapan. This is something na tinanggap natin sa Panginoon. Tayo po ay binanal ng Panginoon. Kaya po, ang sabi po ng Bible, ay makikita ho natin po ang mga katotohanan ito ng new identity sa mga sumusunod. Now, number 1, letter A, this is more of a calling. Calling. Tinawag tayo para maging banal. Now, when we talk about calling, sabi ng 1 Peter 2 verse 9 ay ito, tayo'y tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. From darkness to light. And we are called as
a holy nation, a chosen people. Hindi dahilan sa ating pagsisikap, kundi dahilan sa kanyang pagtanggap. That we may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kaya totoo po na pag tinignan tayo ng Panginoon, He is looking at us as saints. Santo, santa. Tinitingnan tayo ng Panginoon as saint. Saint Jonard, di ba? Tanong mo nga Sister Len, mukhang bagay ba sa'yo? Saint Jonard, Pag tinignan tayo ng Panginoon, ina-address tayo as saint. Sapagkat nakikita ng Panginoon si Kristo sa ating mga buhay. And now, I give you permission para yung katabi mo, para magising, tawagin mo na saint. And then, followed by the name. Come on, tell that to your seatmate. Saint, what? Saint Andy, mukha bang bagay, Saint Tito, Saint Eli, di ba? Mga santo, by virtue of what Christ has done, not by what we have done. Ginawa ng Panginoon, tayo po ay banal, inari niya po, na tayo po sa kanyang harapan, mga bagong nilalang. And this is what? A calling, and this is our new identity. Now show that. Makita natin po yung mga kahulugan po ng mga bagay na yan. At yun pong identity natin. This holiness is rooted in a new identity. Sabi ng 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Binago tayo ng Panginoon, at yun pong pagiging bagong nilalang, rooted in what He has done. Rooted po yan sa bagong identity na meron po tayo. Ito po ay biyaya sa atin ng Diyos. New life means new identity. Tinanggal na ng Diyos ang lumang pagkatao at ang bagong pagkatao ang ating nilalakaran ngayon. And this calling is a comprehensive one. Comprehensive. We can find that in verse 15. Sabi po nung talata ay sa ating teksto. This is comprehensive, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. In all you do. Kaya this kind of holiness covers every aspect ng buhay natin. Comprehensive. Pagka pinag-usapan natin comprehensive, siguro si Pastor Moon kayang explain yan, di ba? Pag nagre-register ng sakyan, di ba? Pag nagre-register siya ng sakyan, merong comprehensive, merong TPL. No? Pag sinabi mong TPL, ang iniintindi mo kung anong posibleng damage sa iba. Alam niyo po yung iniisip ng ibang paraan ng pamumuhay, basta't ako, wala akong sinasaktan, wala akong nasasagasaan, wala naman ako inaargabyado. Basta't ang tingin ng ibang tao, okay sila, sometimes parang ang holiness is a kind of TPL. But God wants a comprehensive walk, holiness for all of us. Na hindi lang sasabihin ng iba, kundi ano sasabihin ng Diyos sa iyo. Ano ang nakikita niya sa iyong puso? Iniingatan natin po ang ating mga kaisipan. This is comprehensive, hindi lang natin iniisip kung ano ang ating imahe. In all you do, sabi ng 1 Corinthians 10:31, in everything you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. This is comprehensive. Natawag ng Panginoon sa atin that in every aspect, now having a new identity means na ito po ang bago nating paraan ng pamumuhay. And now again, don't ever think, nakakatakot naman yan at mahirap naman yan. Mahirap yan kapag ang ating iniisip, kailangan sa iyong pagsisikap, maayos ang lahat. Hindi ho. Kundi sa pamamagitan ng iyong pagkilala sa ginawa ni Kristo, inayos niya ang buhay natin at paglalakbay. Meron pong magsasabi ng amen. Ito'y pagkilala na dahil ang buhay ko ay bagong buhay galing kay Kristo,
meron akong bagong identity. Si John Newton, maybe you have heard him, siya po nung panahon pa ng 18th century, ang kanyang buhay po ay nandoon po sa mga trabaho na walang anumang paggalang at pagkilala po sa karapatan ng iba, sa buhay ng iba. Kaya po na-involve po siya doon po sa slave trading. Sapagkat dati po, legal po yan, na yung mga tao po, parang human trafficking, ibebenta po sa ibang lugar. From Africa, dadalhin po sa Amerika, libu-libong mga tao. At para sa kanya, yun ang kanyang buhay, kabuhayan. Subalit, isang gabi ho, nang dumating ang matinding unos doon po sa gitna ng karagatan. Doon po yung panahon na nagbalik sa kanyang alaala ang mga binabahagi po sa kanya patungkol po sa Ebanghelyo. At nagpasimula po siya na dumalangin sa Panginoon. If you will spare me, if you will save me, I will give my life to you. And in the course of time, yung buhay niya po nagkaroon ng pagbabago. At iniwan niya po yung kanyang dating buhay na involved doon sa trading, ng mga slave trading. Nagbago po siya ng buhay. At siya po ay nag-aral ng Biblia, nagkaroon po ng maliwanag na pagbabago ang kanyang buhay. At siya po ay sumulat pa ng isang awitin. Ang awitin niya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wala na sa tono, no? Hindi ko na awitin, baka ubuhin pa ako. Ba't mamaya po awitin po natin yan? Because of Him, our life has changed. Ito kakantahin ko na. Gusto niyo bang kantahin ko? Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Yes, because of you, binago mo buhay ko ang takbo nito. Kaya ho, magbabago rin ako ng paraan ng pamumuhay ko. Binago ka ng Panginoon, binigyan ka ng bagong buhay, pero hindi naman makita sa paraan ng iyong pamumuhay. God wants us to have a new way of living because this is the implication. New life means new way of living with new identity. And secondly, new life means, sabi po ng talata 13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. With minds that are alert and fully sober. Yung nakahanda tayo sa ating aksyon, mga gagawin. Sa Tagalog po yan. Yung mga gagawin. Have you noticed? Nung tayo po ay tumanggap, nakakilala sa Panginoon. Nung kinilala natin po, na tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi lang ng kanyang pagliligtas. Hindi lang po nagkaroon tayo po ng bagong identity, kundi nagkaroon tayo ng panibagong ability. Because that's number 2. Resurrection is a new way of living with new ability. Ang mga alagad, they were never like that before. But then, when they encountered Jesus in His resurrection, yung buhay po nila, nakita ho natin. Ibang-iba. Yung mga bagay na hindi naman dati nilang nagagawa, now they came out in open with that kind of boldness, with that kind of courage. Now, what does this mean to us? Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, alam niyo po, yung binigay sa atin ng Panginoon is a kind of ability. Wala naman tayong dating ganito. Pero nagtataka tayo. Sometimes, hindi naman natin profession to. Hindi naman natin linya ito. Pero bakit? Meron kang mga panibagong bagay na natutunan. Meron kang mga panibagong bagay na effective ka in doing. Bakit sa negosyo mo, bakit sa trabaho, nakita mo that God is giving you that divine ability because you have recognized that indeed Jesus is at work in your life. Maraming mga bagay na hindi mo naman dating ginagawa, hindi naman yan ang dati mong buhay, pero napansin mo at nakita mo, ibang-iba na ang takbo. Ibang-iba ngayon. Ang iyong mga bagay na nagagawa,
Now, let's see what does that mean. With a new ability, it means that new birth is a resurrection rooted. Kasi nabuhay po yung ating pag-asa. Alam niyo po si Nick Vujicic, kilala ho natin siya. No? I don't know if we have that in the PowerPoint. Si Nick Vujicic, walang kamay, walang paa. Subalit sa kanyang aklat, no limbs, no limit. At ngayon po, meron po siyang film na siya po, na doon po sa Australia, meron po siyang film, No Limbs, No Limit. Alam po natin ang storya niya. Very popular. Na siya po nabuhay sa depression. Imagine, walang dalawang kamay, walang dalawang paa. Nabuhay siya sa depression. But when he came to know the Lord, ngayon po, siya po ay naglilingkod sa Panginoon, international speaker, lumabas ang galing niya. Dati po ayaw niya magpakita. He lived in depression. Nakaka-discourage ang... Totoo naman. Subalit, nung kanyang kinilala ang Panginoon sa kanyang buhay, doon niya na-realize ang daming husay na nilagay sa kanyang Panginoon at ngayon po yung kakaibang ability to communicate, to speak. Wow! Grabe po. Na kapag fully ating naintindihan that this new life means new ability, new capacity, that we will have the people of power. Walang magtatagumpay na anuman at sino man sa atin, not because of what we can do, but because of His grace, which is at work in our lives. Kaya nga po, ang sabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, he tells us, he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Grasya po ito ng Panginoon. Kaya wala rin tayo may pagmamayabang. Yung atin pong abilidad ngayon, yung kakayanan natin na magtagumpay, ito po ay grasya ng Diyos. Kaya ho, kung meron tayong pagmamalaki, ang pagmamalaki po natin yung kapangyarihan ng Diyos na at work sa atin. Kung magmamalaki ka, ang ipagmalaki mo ay ang Panginoon sa buhay mo. Meron bang amen dyan? Opo, hindi ho sa ating kakayanan, kundi sa kanyang grasya na nag-uumapaw sa atin kung bakit meron po tayong special na kakayanan, the divine enablement. God is indeed at work. Yung grasya niya po, pinapakita ho sa atin na pag ating kinilala, yun pong that special power nang sabihin sa atin ng Biblia sa Romans 8:37, that in Him, we are more than conquerors. In Him, we are more than conquerors. Ano yung in all these things? Kahit po sa gitna ng mapanghamong sitwasyon ng atin pong ekonomiya, kahit na sa gitna po ng crisis na ating nararanasan, dito nga po, kamatayan pa eh. Dito nga mga karamdaman. Dito, lahat ng problema. But sabi ng Biblia, we are more than conquerors. Merong malakas na amen. Merong malakas na palakpak sa Panginoon. Magtatagumpay tayo because God is giving us the new capacity, the new ability, that we are more than conquerors. At sabi po dyan sa talata, no? Sa verse 31, kung babalikan natin ng konti, sabi po, Romans 8:31. Sabi nung talata, if He is with us, no one can be against us. Walang magtatagumpay sa atin o laban sa atin. Because this life, our success, does not depend on the economy. Hello, are you here? This life does not depend on the economy. Your success does not depend on the economy. Your success does not depend on your job. Your success does not depend on your own credentials, achievements. But your success depends on Him who can give you the divine enablement, the ability. Nasabihin po sa atin ng Philippians 4:13,
Philippians 4:13, I can do all I want to do. Ganun ba yun? Hindi naman. Hindi naman pong I can do all I want. No. But our ability is to do the things that He wants for us to do. The things that He calls us to do. Kung ano ang gusto niya. Kaya through Him, kung anong nais ng Panginoon. And God has put you in the job. He can enable you and He can teach you everything. God has put you there in this crisis. And because we know that God is our strength, you can do it by His grace. Kaya po natin at tayo po magtatagumpay. Nilagay ka ng Diyos sa pamilyang yan. Hindi ka dapat mangamba sapagkat ikaw ay tiyak matutulungan. Sabi po ng Biblia sa atin, Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Do not fear, because His presence is with us. I will strengthen you. Ang kalakasan manggagaling sa Kanya. Ang abilidad manggagaling sa Kanya. And I will uphold you. Ang pagsusustain sa pamamagitan po niya. Ito po ay package po. Pag sinabing ability, yun pong kakayanan na binibigay ng Panginoon. That capacity is for us to be able to face life. Kahit ano pa ang mga nakakatakot na sitwasyon. Kung anong kulang sa'yo, He will strengthen you. Kung tingin mo, parang hindi kakayanin ang kita mo, o ang Judith mo. Last night, we were there, nila Brother Jonard po. Kasama po ng mga kalalakihan. Sabi po ng isang kalalaki, isa sa mga ka-BKK, sabi niya, nag-aalala ko, hindi ko na alam paano yung babayaran, yung mga obligasyon, mga kung tawagin natin Judith, mga Judith. But God has assured all of us that He will sustain us. The way we look at life, ay hindi yung Panginoon, 10 taon ko pang bubunuin ito. Panginoon, 5 taon ko pang bubunuin ito at babayaran. Huwag mo isipin yan. Huwag mo isipin yung 10 years to pay. Isipin mo, 10 years to pray. Not 10 years to pay, but 10 years to pray. Sapagkat pag nananalangin ka, may kapayapaan ka. Sabi ng Philippians 4:6-7, ang sagot sa mahirap na pag-iintay ay yung pananalangin upang iyong makamtan ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng ating kaisipan. Yan po ang paraan ng Panginoon, sustaining us, that peace. Sabi ni Brother Andy, yesterday, sa aming pong Thanksgiving prayer, isa sa mga difficult things ay yung intayin mo yung resulta ng iyong pinapanalangin. Subalit, ang kaibahan, nalimutan mo na. Yun pong mangamba sapagkat nabuo na ang iyong pag-asa. Na ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. He will sustain you. He will give you the peace that you need. Iyan po ang abilidad na binibigay sa atin ng Panginoon. Marami mga tao hindi na makapag-intay, kaya kung ano-ano ang pinapasok sa buhay. But God is reminding us that He's giving us the ability. The ability, as explained, makita ho natin, this is a grace-empowered one, and this is what? Bondage-breaking experience. Binibreak niya yung mga bondages po natin sa buhay. In order for us to see, mapagtatagumpayan natin ito. Kakayanin natin ito. Huwag kang mag-alala sa iyong sitwasyon sapagkat nandyan ang Panginoon. And then, pangatlo po at panghuli. Let's look again at verse 13. Up to verse 14. Unahin natin 13. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace that to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Verse 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived
in ignorance. Sapagkat ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, the resurrection is a new way of living with what? With new priority. New priority. And we can better understand this new priority as we see kung nasaan po ang ating isipan. New priority. And let us appear on the screen. New priority begins with our minds. Our minds. Yun pong sa isipan natin, the battle is always there. Sapagkat kung ano ang nasa isipan mo, yun din ang nakikita mo, yun din ang ginagawa mo. Di ba? Halimbawa, nasa isipan mo, halimbawa, magandang bahay, magandang tirahan. All of a sudden, nakita mo, ganda ng bahay, ng ganda. Magandang sasakyan, nakita mo lagi mga sasakyan. Ang dami. Kung ano ang iniisip mo, yan din ang nakikita mo, ginagawa mo. The battle always starts there na kung saan ang kailangan po natin ay matutunan ang sinasabi po ng Biblia sa Colossians 3:1-2. Colossians 3:1-2 says, set your minds on things above. Then since you have been raised with Christ, dahil nabuhay tayong muli kasama ni Kristo, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. 2, set your minds on things above, not on earthly things. Now, having a new priority, kailangan mo munang unahing isipin kung sino ang dapat una sa buhay natin. Kung siya ang gusto natin gawing priority, let Him be the first, our top and highest priority. Uunahin natin siya kung nais ho natin po ay maranasan po ang new way of living. Let us set these minds focus on Him. Naka-focus po sa Kanya. Alam niyo po, ganitong nangyari sa isang batang ang pangalan po ay Edison. Si Edison po, yung kanyang teacher ay parang punong-puno sa kanya at napupundi na sa kanya. Kaya binigyan siya ng letter. Sabi sa kanya, bigay mo sa mother mo, pabasa mo yung letter na yan. That time si Edison, di sanay magbasa. At kaya umuwi po siya, binigay niya po yung letter sa mama niya. Alam niyo po, nung binabasa ng mama niya yung letter ng teacher, umiiyak po yung mama niya. Umiiyak si Mrs. Edison. Sabi nung anak niya, si Edison, ano po nakalagay sa sulat? Sabi ng teacher mo, huwag ka na raw pumasok sa eskwelahan. Kasi genius ka. Walang mag-handle sa'yo. Sapat na teacher. At kaya ang ginawa po nung mother, tinutukan niya po ang isipan po ni Edison. Araw-araw po, lagi niyang nilalagay sa kanyang isipan na siya'y magaling, mahusay. Nilalagay po sa kanyang isipan ang mga kakayanan niya na meron po siya. Habang lumalaki po siya, nagulat po yung nanay. Sapagkat nagtatagumpay si Edison. At sa kanyang paglaki, pagmamature, nakaka-imbento po siya ng kung ano-ano. Hanggang sa finally, na-imbento niya po ang light bulb, mga ilaw po. At siya po'y nakilala. Siya'y sumikat. At alam niyo ho, tinanong po ni Edison at nandun pa yung sulat ng teacher. Ano ang actual na nakalagay sa sulat? Sabi po sa sulat ng teacher, slow ang pick up. Mahina siya. Wala siyang pupuntahan. Alam niyo ho, yun pong bagay na yun po, ng kanya po, na tinutukan ang isipan po ni Edison. Si Thomas Alva Edison, na tinutukan ito pong isipan. Nito pong si Edison, nagbago po ang takbo at ngayon po ating tutukan. Ang ating isipan muna po ang ating disiplinahin nang sabihin po sa atin ng Biblia. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, He has given us a sound mind, a self-discipline. Self-discipline is sound mind po sa ibang translation. Because God has given us this sound mind in order for us to prioritize things. At yung prioridad po na yon,
na sinasabi po sa atin ng Panginoon ang dapat natin pong lakaran sa panahon ngayon. Because it will be fueled by the hope that we have. God wants all of us in the midst of our situation, challenging times. Nais po ng Panginoon na maranasan po natin ang new way of living, new life, new way of living. Nasaan ka man ngayon? Ano man ang trabaho mong ginagawa? Ano man ang hirap na iyong nararanasan? Remember, God has given us a new life in order for us to live a new way of living. Sabi po ng Biblia, your life is not the same. Ibang buhay mo, hindi na dati. Kaya kung may tukso man ang balikan ng dating buhay, scratch it. Sapagkat bago ang buhay natin, at hindi lang po yan. Binigay ng Diyos sa atin ang ability to face life kahit gaano kabigat, kahit gaano kahirap. And God has given us this new priority. Unahin mo siya. Ibibigay niya ang pangailangan po natin sa buhay. And just like John Newton, ang buhay niya nagkaroon ng panibagong buhay sapagkat naranasan niya ang Kristong na buhay na magmuli. Let us bow our heads, close our eyes, and come to the Lord.